Sa mga magulang na kagaya ko, alam ko lagi tayong naghahanap ng mga pamamaraan para mas mapakain natin ng siguro mas healthy na pagkain yung ating mga anak. Sama nyo to sa repertoire nyo, yung ating kalabasa at kesong puti, savory muffin. It's one of those recipes na pwedeng-pwede nyong gawin with your kids para magkaroon sila ng appreciation doon sa dish na to and sa gulay na ipe-prepare natin. So yung pinaka-base ng dish natin is yung ating kalabasa. And then, yung ating kesong puti. Yung ating leeks. So season lang natin to ng salt and pepper. Medyo alalay lang kayo sa salt kasi gumagamit tayo ng kesong puti. So medyo maalat na to. Now for this dish, kung gusto niyo yung talagang fluffy ito, very reminiscent doon sa, or very close doon sa nakasanayan ninyong muffin recipe, pwedeng-pwede nyo itong dagdagan ng all-purpose flour and baking powder. Itutuloy natin ang paggawa ng ating savory kalabasa muffin mamaya. Samantala, ituloy na natin ang paggawa ng ating savory kalabasa muffin. So kapag na-combine na natin yung ating seasoning ng salt and pepper, yung ating leeks, yung ating onions, and of course yung ating kesong puti, dito natin mas matatansya na kung gaano karaming itlog yung ilalagay natin. Since this is a tart, yung pinakamagiging binder natin dito, maghahalo sa kanya, magdadala ng flavors ng each ingredient natin ay yung ating itlog. That's why, pag gagawin nyo itong recipe na to, it's always important na sa dulo nyo ilalagay yung ating itlog. This will determine kasi kung gaano nga karaming itlog yung ilalagay natin. So for this, I would first add in siguro mga 3 pirasong itlog. So medyo konti pa siya. Pwede pa tayo magdagdag ng 2 pa. Ready na yung ating mixture, prepare naman natin yung ating muffin pan. So meron tayo ditong mantikilya, generously lang nating papahiran ito. Bago natin salang sa oven, garnishan lang natin ng ating basil leaves. Pasok na natin sa oven.